Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne, and today, tara, pag-usapan natin itong mga banat Miss VP Sara. Sa kanyang pagbisita, no, sa 2nd District ng Batangas, which is sa area ni Congresswoman Jinky Luistro. So basic, dito sa mga sinabi ni VP Sara, sa totoo lang, ako natatawa na lang. No? Kasi mga ilang beses na rin natin itong alam at narinig galing mismo kay VP Sara. Pero ang cute lang nitong part na to kasi she's trying to be very funny and yet candid, no? So even before we get into that, let's roll. There you go, guys. So papanoorin muna natin tong video ni Vice President Sara. Then magre-react tayo pa unti-unti. By the way, guys, bawal po mag-fake news, ha? Opinion lang ito. Alam niyo may mga matang nanonood sa ating mga content. So kung ano man sasabihin natin, i-extract lang natin yan sa mga sinasabi ng ating mga pinapanood. Okay? Let's go! Ito na muna. Ito ako. Tapos, nakikita ko, nakikita niya. Okay, guys. Sino yung nire-reenact ni VP Sara? Hanapin natin kung sino yung nire-react ni VP Sara. No? Itong mga Duterte talaga, lakas na sense of humor. Baka tayo eh. Ito guys. Play natin. Balik tayo dito kay VP Sara. Sorry. Balik tayo. Na yung tipo ng tao na nagkamali tayo na piniling representante ng ating distrito. Di po ba yung asawa ay may rape case? Lumaki siya sa asawa ko.
Kaya nga kayo hanap buhay, alam mo, ang hanap buhay talaga sa amin, yung asawa ko. Kaya dahil naghahanap buhay, Wait. Bakit? Okay, ito. Bakit lumapit si Congresswoman Jackie Luistro sa mag-asawang Manscarpio at saka Sara Duterte? Diba ang pinagyayabang niya, tinago niya yung asawa niya dahil abogado daw siya. Diba? Kailangan ba natin hanapin? Hanapin natin para sure. O, balikan natin itong sinabi ni Jenky Luistro. No? 2019, it was my husband's second term as mayor of Mabini. He was the one who intended to run for congressman. Kasi yung sinundan ko will be stepping down because that was his third term. 2022, he has to step down kasi last term na siya. No? So, my husband manifested his intention to run for congressman in 2022. So, what happened? As early as 2019, umikot na siya. Inikot na niya yung 6 na bayan. Mabini, Bawan, San Pascual, San Luis, Lubok, Tingloy. Nagpakilala siya tatakbong congressman. And then come December 2019, we were surprised. We were surprised by 2 consecutive fabricated cases of rape against my husband. Kung bakit ko nasabing fake? The complainant is a fictitious personality. The address of the complainant is erroneous. The address of my husband is erroneous. The notices of the prosecutor are all returned to sender. The notices of the court are all returned to sender. And in spite of all those, the court issued a warrant of arrest against my husband. Para yung bombang sumabog sa amin. Of course, the nature of the case of rape, no bail yan. Diba? What is strange, yung palang warrant of arrest na yun was issued as early as parang September pa, 2019. Tapos, may nagbulong lang na kaibigan, December. And I had to take my part to look for that case. Ako pa ang naghanap. Until we were able to locate kung ano yung kaso. And to our surprise, may kaso nga. May warrant of arrest nga. May picture nga ng asawa ko. But the picture was a picture that was grabbed from the internet, no? Walang katabing babae. Isa lang. Nasa campaign. Yun. So, that was a very big blow to us. Kasi, this was during the time na maraming namamatay. You know? I don't know, but this was during the time na highly sensational yung issue ng EJK. What I did. So, ang tanong, anong issue ng EJK? Which is dinidikit nila ng matagal na panahon sa drug on war. Sa rape case ng asawa ni Jenky Luistro. Tulungan nyo nga akong i-connect yun. Tinago ko po asawa. So, wanted siya. Di ba? Oh, ibig sabihin, pag wanted ka, tapos tinago mo yung asawa mo, hindi ba obstruction of justice yan? Hindi ba bilang abogado, ikaw ay pwedeng ma-disbar for violating certain canons? Kasi lawyer ako eh. I cannot bear the fact na natutulungan ko yung ibang akusado tapos makukulong ang asawa ko. Ito na nga lang. I don't know who's interested in filing a disbarment case against Jenky Luistro for making this statement. Diba? That's one. Number two,
Um, kung kaya mo palang tulungan ang ibang tao, bakit kailangan mong lumapit sa mga karpyo at silang dumepensa sa asawa mo? 'Di ba? Malinaw 'yan, Lantaran na sinabi ni Jinky Luistro na kung natutulungan niya daw ang iba depensahan ang kanilang mga kaso, bakit siya daw hindi niya madepensahan ang kanyang asawa? So bakit hindi mo nga nadepensahan ang asawa mo? Dahil lumapit ka kay Attorney Mans Carpio. Balik tayo dito sa sinasabi ni VP Sara. Sige, pagkatid natin ito. Tapos na ang kaso. Magbayad ka na ng 8 million. Ilang beses, sinilin ay hindi na bayad. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na pili. Okay, alam ko, abogado din ako, dumaan din ako sa practice, hindi talaga nakakabayad lahat. Ang sasabihin niya, ito attorney, meron akong konti. Pag nagkapera ako sa susunod, bibigay po ako. Sa susunod na buwan, ito attorney, konti po. Ito lang po muna ngayon. Hindi talaga Kunwari, wala ka nangyari. Tapos, nakikita ko, Pera. Alam niyo, kung babalikan natin yung itsura ni Congresswoman Jinky Luistro nung panahon ng Quadcom hearing. Tapos nakakaharap niya yung mga Duterte. Paano niya nakakayanang harapin ang mga Duterte sa ganyang klaseng pag-uugali? Knowing that, meron pa pala siya. So tama nga sinabi ni Ma'am Joey na meron di umanong utang itong si Luistro kay Attorney Mans Carpio na hanggang ngayon hindi nababayaran. Sa totoo lang, gaya ng paulit-ulit ko na nabanggit, ang tamang proseso po dyan sa paniningil, idaan po sa korte. So hindi natin alam kung naidaan na yan sa korte nila Vice President Sara or ni Attorney Mans Carpio. Well, actually, si Attorney Mans Carpio ang humarap. So dapat si Attorney Mans Carpio ang mag-file ng petition para pagbayarin sila Jinky Luistro at ang kanyang asawa ng attorney's fee of 8 million. No? Baka yan yung sometimes you just have to be kind pagkaharap mo yung ibang tao. Diba? If you really think na mamumulitik ka sa loob ng House of Representatives, think again. Because people can come back to you. Gaya ng ginagawa na ngayon ni VP Sara. Diba? Well, here's the thing, no? Pwede naman kitang, dyan, Jinky, Congresswoman Jinky. Yung pinimimigay mong pera, hindi mo naman personal na pera yan. But the way you're acting sa pamimigay mo ng pera, akala mo pera mo. But the money that you are actually giving away to those people are tax money's payer. Against ako sa ayuda, kung ang ayuda ay ginagamit for personal gain. Pabor ako sa ayuda dahil gusto ko makatulong din tayo sa mga kapwa nating Pilipino. Lalo na kung sila ay nagigipit. Pero sa mga nakikita nga rin nating video dito sa social media, meron dyan, kasali sa tupad, naka-braces, nakasali sa tupad, hinahatid ng kotse, tama ba yan? Dapat itama po natin kung sino ang tamang beneficiaries ng mga taong to. Now, if these people are doing it as a prank or as a satire or as a comedy, please don't. Because people are having an impression that those beneficiaries of TUPAD or AKAP or AIX ay hindi po tunay na may kakulangan financially.
sana iisipin din po natin yung impact, no, doon sa mga gumagawa ng skit or gumagawa ng satire about sa mga ayuda. Isipin din po natin kung ano magiging impact nito sa ahensyang nagbibigay at saka sa mga tao behind the distribution plus the beneficiaries. Diba? It's not bad to do satire. Ako, I enjoy watching satire videos eh. Pero if this will gonna create an impact, a negative impact to the agencies, no, wag naman. I mean, para sa akin, it is better for us to see people expose yung mga katiwalian tsaka yung mga maling ginagawa. Mas pabor ako sa mga ganong klase. Well-documented, well-narrated, and you have facts. Now, that we can actually question directly the government agency who is behind the distribution of certain ayudas. Either the SWD lang naman yan or ang DOLE, di ba? So, mag-iingat din po tayo sa pag-create ng mga ganyan. Balikan natin si VP Sara. Bakit ka naman muna ang utang mo? Ako, I highly suggest, gaya niyan, mag-file ng petition si Atty. Manscarpio, finally. No? Once and for all, mag-file siya ng petition sa Supreme Court na itong outstanding balance nila Jinky Luistro, finally isettle na nila. Yun po kasi ang tamang alam ko, base sa libro na pinag-aaralan namin. Kung hindi po magawa sa maayos na usapan, dali na sa legal na paraan. Diba? Ako ang ina, ako ang pare. Ako ang pare. Ako ang ina, ako ang pare. Ano ba talaga? Pero tawag doon sa pumatak mo sa hindi nagbabayad ng utang. Yan. Sinong sumigaw ng Ursula? Nagkakalit tayo ng pili ng presidente, nakalitin tayo ng pili. Hindi natin natingnan yung kalakasin. Oo. Diba? Diba? Ganyan ang klase ng pagkakamali namin. Kaya, ngayon natin na Lunes, meron tayong pagkakataon na itama ang mali. At yun ay pagpili kay Congressman Rafi Ako. Nagbalik natin sa Kongreso na 9 years na maganda ang track record ng Deputy Speaker. At sabi ko nga, pwede maging speaker, di ba? Si Congressman. Bakit hindi? Diba? Ihatid natin lahat doon sa Kongreso, buong Pilipinas. Hatid natin, ito po, ang aming... Anyway guys, ayan. So pinopromote na nga ni VP Sara ang mga kandidato ng 2nd District dyan sa Batangas. No? Ako, I am endorsing. As if naman. Doon po sa mga taga Mabini, sana piliin niyo po si Congressman Abu. I went to watch some of his videos while he was in Congress, and sure enough, I am 100% sure na mapupunta na po kayo sa tamang tao. Napakagaling. Ang priority niya po ay hindi pamumulitika. Ang priority po niya ay para sa kabutihan ng kanyang nasasakupan sa 2nd District of Batangas. Kahit kayo po, I would really want you guys to watch some of his videos
his performance as a congressman during his 3 term. No? At tama naman si VP Sara, he is a very good candidate, no, for a House Speaker. Dahil patas na tao, walang kinikilingan. Hindi nyo kailangan pumirma ng kahit ano para lang magkapondo. Ang kailangan nyo lang maging tapat na tao. Diba?